In the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin yung sinabi ni Senator. One committee hearing is now called to order. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw si guest. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po siya. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource person, halika na, sinusundo kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon, kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho akong papaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayo 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na maalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President, Pro Temp, Acting Senate President. Paano nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasama natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yon as chairman of the committee. Kine-question nyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaluwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions ng ginawa ko.
So valid po itong pag-create natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako, pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka maya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264 restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board, or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance proceedings, the penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees division thereof, or any provincial board or city municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employees shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam nyo kung anong tama't mali. Dun sa hindi nakakasiguro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided, hereafter provided, President, a President pro tempore, a Secretary, a Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po,
sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siya ang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. Mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito, ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis
sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung hirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Lalo na po yung madaldal sa kanila. Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sungunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na isandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun.
Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nila matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need an impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their their oath. Thank you, Mr. President.
Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata. We ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming source person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po, para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang dito. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito? Opo, Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong Yun nga tanungin po yung sila. gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair, I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pay Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... Oh, what about Wi-Fi here? Okay naman. Yeah. So, again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi man siguro kayo maiipit by putting on live kung ano nangyayari ito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much, Madam Senator Amy and Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. Kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Sa aming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar,
ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga aliado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong saysay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na February 26 po, 2026. Sa mga ilang buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente. Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting tatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si 8 at nag-conduct po silang isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning
former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kulituhin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa na kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hil Navidad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators. I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Mr. Chairman. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yun sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon. Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognized me, right? Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo.
ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero dito po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman. Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po. Well, Attorney Baligod, Mr. President and colleagues, is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. You might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer it. Thank you. Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, page, sorry. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No? Pareho lang. Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ng sasakyan. Okay. Pero
Thank you for confirming copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaring ipagawa namin sa inyo, Attorney? Para po hindi tayo magkalito po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. For the record, again, Attorney Baligod gave the chairman as well as my colleagues in the committee a copy of the pinagsamang salaysay of the 18 ex-soldiers. The copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatangkamay ng mga nandito mga ex-soldiers, sino-sino po inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-malitang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari former Speaker Martin Romualdez? Pakita lang po ang kamay. For the record, Mr. President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigil na nandito lahat ang ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marig ng buong sambayanang Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may contribute ninyo sa ikalulus ng problema natin Opo. na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya
bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting. No? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-dumps, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si
Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. Thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sa nang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Hindi ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, establish mo kung paano, saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutierrez ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na napagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa at doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni ding Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni
Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. Totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito na kausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Tony, active yan? Si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sobusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As nasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Retired Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Hindi bali na yun. Hindi lang na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng Okay. pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga, kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon